Bawat pangulo nangakong bubuwagin ng weteng. May naniniwala pa kaya rito? O malinaw na kaya sa lahat na tila hanggang press release lang ito? Virus. Dati, pang-tao lang. Sumunod na tinamaan mga computer. Ngayon, pati mga cellphone, may virus na rin. Makisig, gwapo, matikas ang tindig, maganda ang forma. Sa tamang halaga, makakasama mo sila. Ang kanila raw mga parokyano, mga kilalang tao. Samahan niyo akong pasukin ang mundo ng mga male escort. Personal naming inalam. Sinaliksik ang bawat anggulo. Ang detalye ay kinumpleto. Lahat ng yan ay nakatala sa Reporter's Notebook. Susunod, mga cellphones nyo, ligtas pa ba? Caribe virus, umatake na. Maliligayang araw ng pagdetext, matatapos na nga ba? Alamin sa Reporter's Notebook. Hindi na lang basta pantawag at pang-text sa mga cellphone. Dito na rin nakalista ang mga importanteng impormasyon tungkol sa ating pamilya, kaibigan at katrabaho. Pero dahil sa isang virus, posibleng masira ang lahat ng mga ito. Ang mga Pinoy, tila hindi mabubuhay ng walang cellphone. Kahit saan ka lumingon, mayroong abala sa pagtawag o pag-text. Binabasa mo ng ganito. Tapos may Bluetooth na rin siya. Ang dalagang si Marian Andrade, hindi lang mahilig sa cellphone. Addict daw siya sa paggamit nito. Mahilig ako mag-text. Tapos kahit natutulog ako, nagigising ako pag may text. Text, ganyan. Tapos kahit dun ko na-master yung nag-text na nakapigit. Dahil antok na antok pa ako. Ang mga napagduma ang cellphone ni Marian, hindi raw niya maatim itapon. Buong pagmamalaki pa nga niyang idinidisplay ang kanyang koleksyon sa kanilang sala. Mula sa mga luma, hanggang sa mga pinakabagot high-tech na cellphone ngayon, meron siya. 1990s nang unang pumasok ang teknolohiya ng cellphone sa bansa. Ngayon, umaabot na sa 27 million ang cellphone subscribers sa bansa. Bawat segundo, mahigit 2,000 text messages ang ipinapadala. It became a very popular messaging medium kasi dito naman hindi masyadong popular yung email, tapos medyo I think it became easier to use than email and even normal mail kasi from phone to phone mas mabilis ang transmission. Inaasahan ding patuloy na mamamayagpag ang telecom industry sa bansa. Sa tayangan ng Globe at Smart, sa susunod na taon, aabot na sa kalahati ng populasyon natin o mahigit 40 milyong Pilipino ang magkakaroon ng cellphone. Nakasalalay din sa cellphone ng buhay ni Allen Abordo, isang working student. Sa umaga ay nag-aaral siya ng kursong engineering sa UP Diliman. Pero sa gabi, singer siya sa isang banda. Ayon kay Allen, ang cellphone ay hindi lang burloloy sa kanyang buhay. Kailangan niya ito para kumita. Aside from going to school kasi may negosyo kaming magkakaibigan. So, almost always talaga dapat connected ako dun sa mga transactions. Para kay Allen, ang Bluetooth ang pinaka-importanting cellphone technology. Kung nagpapadala ng messages or let's say mga pictures, Bluetooth lang ginagamit namin. Hindi naman nagpapaiwan ng Pilipinas sa bilis ng pag-usad ng teknolohiya sa cellphone. Taon-taon, lalong nagiging high-tech ang mga cellphone. Mayroong cellphones na may hands-free device, radyo, MP3, colored cellphones, MMS, fax, internet, camera, at marami pang iba. Dahil sobrang high-tech na ang cellphones, para na ring computer ang mga ito. Pero habang dumarami ang features ng cellphones, dumarami rin ang mga problema nito. Gaya ng computer, mayroon na ring virus ang cellphones. Ito ang tinatawag na Caribe virus, ang kauna-unahang virus sa cellphone. Nitong Hunyo lang ito nadiskubre ng mga eksperto.
Itong particular na virus na to, it's kumakalat siya through Bluetooth. So, Bluetooth-enabled phones. So that would include like your 3650s and your 7650s, 6600s. Mostly Nokia because it's a Nokia standard actually. Naipapasa ang Caribe virus sa pamamagitan ng Bluetooth. Kapag napasok nito ang isang cellphone, may lalabas sa screen na salitang Caribe. Lilitaw rin ang dialog box na nagtatanong kung gusto mong i-install ito sa iyong cellphone. Kapag tinanggap mo ito, paulit-ulit ng susulpot ang Caribe tuwing bubuksan mo ang iyong cellphone. At kapag nasa cellphone mo na ito, agad itong maghahanap ng ibang cellphone na hahawaan ng virus. Saan nagsimula itong virus sa cellphone na tinatawag na Caribe? Gawa siya ng isang virus writing group. Mostly Spanish yung mga members niya, but it has members from globally also. Meron yung from Russia, from Germany, some other areas that come in, come out, parang group yan eh. Pag may bagong technology, gusto nila sila mauna gumawa ng virus para doon. Isa si David Baki sa mga nabiktima ng Caribe virus. Inis na inis si David dahil halos hindi na niya magamit ang kanyang cellphone mula nang pasukan nito ng virus. Maya't maya raw kasi ay nauubusan nito ng baterya. Napansin ko na lately na kahit isang phone ko lang, kahit kaka-charge ko lang, pag may tumawag sa akin, pag nakausap ko, siguro seconds or pinakamahaba ng 1 minute or 2 minutes, mamamatay na siya. Bukod dito, palagi na ring nagahang ang kanyang cellphone. Salo talaga siya sobra. Ang laking epekto nun, ang laking kasiraan. 29A ang pangalan ng grupong gumawa ng Caribe virus. Kinilabutan ako nang ipakita sa akin sa computer ang numerong katumbas ng 29A. Nang hanapin ko sa internet ang impormasyon tungkol sa mga virus maker, halos lahat sila satanista o antichrist na mga logo. Nagkukubli rin sila sa mga alias. Kapag nahuli kasi ang isang virus maker sa computer man o sa cellphone, mananagot siya sa batas dahil ang kanyang ginawa ay cybercrime. Ang dance coordinator na si Tracy Nartates ay napagbintangang nagkakalat ng Caribe virus. Sa loob kasi ng 2 araw, halos lahat ng kaopisina niya ay nahawaan niya ng virus sa cellphone. Kinonfront nila ako na, ano yung sinesend mo? Sabi gano'n, galit na galit sa akin yung mga bossing. Sabi ko, wala po akong sinesend. Sinubukan na raw niyang burahin ng Caribe sa kanyang cellphone. Pero kahit na-erase na niya ito sa menu, maya-maya ay nagpakita na naman ang virus. Actually, nakakaloka siya kasi para siyang kabuti, na sulpot ng sulpot. Sa tingin ni Tracy, wala nang pag-asang matanggal pa ang virus. Tuluyan na rin daw nitong sinira ang kanyang cellphone. Mabuti na lang daw at nakumbinsi niya ang mga kaopisina na hindi niya kasalanan ang nangyari. Sa bilis nitong kumalat, dumagsa ang mga tao sa cellphone repair shops dito sa Recto. 500 hanggang 1,500 pesos kasi ang kadalasang singil nila sa pagtanggal ng virus. Pero pwede namang hindi nadalhin sa mga repair shop ang cellphones kapag pinasukan ng Caribe virus. Dahil may impormasyon na kumakalat ngayon sa internet tungkol sa pagtatanggal dito. Ganito ang paraan. Piliin ang Caribe file mula sa list of applications. Sunod, pindutin ang cancel. At pagkatapos, i-delete na ang mga sumusunod na file gamit ang file manager. Kung sakaling magpabalik-balik ang virus sa inyong file manager, ipakonsulta ang telepono sa mga eksperto. Para naman daw maiwasan ang virus, i-on lang ang Bluetooth ng cellphones sa mga pagkakataong kailangan itong gamitin. At huwag tatanggap ng Bluetooth message kung hindi kilala ang nagpadala. Paniwala ng mga eksperto, simula pa lang ito ng paghahasik ng lagim ng mga virus sa cellphone. Kung tutusin, hindi pa raw gaanong nakakatakot ang Caribe. Ang mga susunod, mas mabagsik pang mga virus ang susulpot. Pero gaya ng pagkontra sa Caribe, kung makagagawa ng virus, may magagawa ring lunas para rito. Ako si Cheryl Yao at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.
Ang mga male escort at ang kanilang mga kliyente nakalista sa Reporter's Note. Naging kontrobersyal ang pag-amin ng isang sexy star na naging escort daw ng ilang politiko. Pero nadiskubre namin na hindi lang pala mga babae ang kinukuha bilang mga escort kundi maging mga lalaki rin. Ang kanila raw mga parokyano, mga kapwa lalaki na nasa politika. Nagkalat sa mga dyaryo ang escort service ads. Ito ngayon ang punteriya ng NBI National Capital Region. Kamakailan, inimbitahan nila akong sumama sa kanilang operasyon. Escort Manila's Best ang organisasyong tinarget ng mga operatiba. Tinawagan ng numero, positibo, all the way ang serbisyo sa halagang 2,500 pesos. 10 o'clock, around 10:30. 10:30? Oo. Inihanda na ang marked money para sa entrapment operation. Dumiretso ang mga operatiba sa isang hotel. Sa 9th floor, bakit na kami? Sa kwartong ito, hinintay ng asset ang male escort. Kasama niya ang agent na magpapanggap na driver. Maya-maya, dumating ang bugaw at ang alaga. Dumiretso ang male escort sa kwarto. Wala siyang kamalay-malay, hinuli na pala ang kanyang bugaw. Tinanggap kasi nito ang marked money mula sa NBI na nagkunwaring driver. Sa loob ng kwarto, huling-huli sa video ang escort na nagbibigay ng iligal na serbisyo. Hinihintay na lang namin ngayon yung go signal para pasukin na yung kwarto. Sa kasagsagan ng mainit na eksena sa kama, lumakad na kami kasama ang mga operatiba ng NBI. Bihis ka pa rin. Bibihis ako, sandali lang. Dinampot ang nagulat na male escort. Itago natin siya sa pangalang Marvin. Mula sa hallway hanggang elevator, pumapalag siya sa takot. Sasakit na rin ko, ano? O, sumama ka na maayos. Teka, nasaan na siya? Sasama ka ba na maayos o ano? Hindi, tinatanong ko po. Ha? Sasama ka ba sa amin? Sasama ako sa inyo. Wait. Naunang dinala sa NBI ang bugaw na si Rene Pangilinan. Inamin niya ang iligal niyang pinagkakakitaan. Ayon sa kanya, mahigit 20 ang kanyang mga alaga. Wala siyang opisina. Sa pagtawag at pag-text daw siya nakikipagtransaksyon. Actually po, pinagsisihan ko talaga, in fact, nakukonsensya na rin ako kasi hindi ako nung kasama. Hindi ako kagaya ng mga nasa advertisement na nababasa. Si Marvin ay 19 anyos. Desperado siyang ipagpatuloy ang naudlot na edukasyon sa kolehiyo. Kaya ang katawan niya, ipinagpapalit na pangmatrikula. Wala pang big-time customer si Marvin. Isang buwan pa lang daw kasi siyang escort. Nakikipag-sex ako sa hindi ko kakilala. Hindi ko alam kung may sakit ba to o wala. Diba? Nandun yung point na pwede kong magkaroon ng AIDS. Kung hindi, okay lang naman din kasi... Kamakailan, pinasabog ni Kiana Reeves ang issue ng escort service na ginagawang pronta ng prostitusyon. Mga artista na nagpapagamit sa mga bigatin kapalit ng pera. Ayon kay Kiana, politiko ang ilan sa kanyang mga umano'y kliyente. Common sense na lang, sino bang maka-afford pagbayad na ganyang kahalaga, 50,000, di ba? Di yung mayayaman, sino bang mayayaman dito sa Pilipinas? Mga businessman, tsaka yun nga, na-involve nga yung mga politician din. Dahil dito, may mga naiskandalo at humingi ng investigasyon sa Kongreso. An inquiry could be made with respect to this, and I'd like to call on the lady legislators to give all-out support to this inquiry. Kung totoong suki nga ang ilang opisyal, babaeng escort lang kaya ang habol ng politiko? Nitong Marso lang, naging kontrobersyal si Senador John Osmeña. Inakusahan siya ng panggagahasa ng isang callboy. Itago natin siya sa pangalang Ryan. Nilabag daw kasi ng senador ang mga kondisyon. Nangyari noon, nagalit po ako kasi wala ho sa usapan yun eh. Parang nabad trip na ho siya noon. Ikinagalit ito ni Senador Osmeña. Kasagsagan ng kampanya noon. Malinaw daw na may halo itong politika para siya'y masira. This was a cooked up
political hatchet job. Sa kasalukuyan, ibinasura na ng Department of Justice ang kaso dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Politikong parokyano ng mga callboy, di na bagong issue yan kay Ian. Sa Quezon Memorial Circle siya karaniwang nag-aabang ng kliyente. Ayon sa kanya, sa kasagsagan ng kampanya, pinake up siya ng isang kandidato sa isang lugar malapit sa Maynila. Bali yung presyo ko yung 700 sa kanya. Binuksan nga niya yung yung ilaw sa kotse. Meron mga parang mga dokumento na tapos nabasa ko yung family name nila. Tapos sabi ko, politika pala to. Itong nasamahan ko. Dating bold stars ang magulang ni Ian. Nagrebelde siya, naglayas, napasubo sa pagkalakal ng laman. Kwento niya, marami na siyang naging kliyenteng sikat. Meron yung sa artista, yung dati si 6 months ago. Bali hindi niya ako dyan nakuha sa may circle. Bali dito sa may sa Ortigas. Pero bukod sa mga macho, maging mga lalaking mukhang babae, may kliyente. Setyembre ng nakaraang taon, dinampot ng mga pulis Makati ang inakala naming female escorts. Tumatambay ang mga target sa tapat ng mga hotel. Pero nang mahuli, mga lalaki pala sila. Tulad nila, gay escort din si Carmina. Sa mga cyber cafe siya tumatambay. Iba-iba raw ang taste ng mga lalaki kaya kahit katulad niya, may customer. Foreigners ang kanyang kachat. Ipinaalam sa pamamagitan ng internet ang serbisyo. Bago pa bumisita sa bansa ang kliyente, may kasunduan na sila. Hindi lang escort service yung mga nangyayari doon, iba't iba. Merong, minsan, pupunta na sa point na sinasama ko siya sa hotel, tapos nangyayari na yung mga bagay na hindi ko inaasahan. Tulad ng? Tulad ng sex, ganon. Reklamo ni Leo Picasso, presidente ng Philippine Tour Operators Association of PhilToa, ikinasisira ng mga lehitimong tour guides ang masamang imahe ng escort service. Minsan daw, napagkakamala ng kanyang tour guides at nababastos. We've been promoting Philippines, we're attending sales mission in abroad, coming up, developing new destination here, tapos pagdating dito, masisira lang tayo. I hope the government can do something about this. Walang nakalistang escort service companies sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ang pinakamalapit na negosyo, tourist guide operations. Kung babaguhin ang batas sa prostitusyon, mas matibay ang tsansang maparusahan ang nagpapatakbo ng mga escort service. Paniwala ni Gabriela Partelist Representative Liza Masa, hindi batas ang batas sa prostitusyon. Babae lang kasi ang pwedeng kasuhan. Ang batas natin sa prostitution ngayon talagang nakafocus lang doon sa pag-criminalize ng babae, no, ng prostituted woman. Pero yung iba pa, yung mga establishmento, yung mga bugaw, at saka yung mga customers, hindi sila napaparusahan. Sa panukala ni Maza para amyendahan ng batas, babae o lalaking nagbebenta ng aliw ay maaaring kasuhan. Pero dapat daw silang ituring na biktima at alalayan sa pagbabago. Mas mabigat ang parusa sa bugaw o grupong nagpapatakbo ng prostitusyon. Di rin ligtas ang customer sa kaso. Kung opisyal ng gobyerno ang sangkot, mas mabigat ang kanilang pananagutan. Kongresista ka nga, nagagawa ka na nga ng batas, tapos nai-involve ka sa mga illegal na bagay, di dapat talaga, mas malaki pa nga dapat ang parusa mo. Habang wala pang pagbabago sa anti-prostitution law, baka makalusot si Marvin at ang kanyang bugaw. Balak silang kasuhan ng NBI ng indecent show o malaswang pagpapalabas. Pero may posibilidad na hindi ito pumasa sa korte. Si Rene, mangingibang bansa para magbagong buhay. Si Marvin, walang kasiguruhan. Habang di pa nakakapagtapos sa pag-aaral, lahat maaaring pasukin, maging pagkalakal muli ng kanyang laman. Ako si Carlo Lorenzo at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook. Susunod, weteng buhay na buhay pa rin sa aking reporter's notebook. Sa pisong taya mo, 1,000 ang panalo. Kaya ang weteng sikat pa rin hanggang ngayon. Bawat pangulo, bawat hepe ng PNP,
nangakong bubuwagin ang sugal na ito. Pero bakit talamak pa rin ang weteng? Nitong Hulyo, isang hostage taking ang naganap sa Pampanga. 2 bata at 2 kasambahay ang ginawang bihag ng sospek. Ang sinasabing ugat ng insidente, weteng. Natunugan daw ng sospek, nalilikidahin siya dahil sa pagtalikod sa dati niyang boss na wetting lord at pagsuporta sa karibal nito sa iligal na sugal. Nang hostage raw siya para protektahan ng sarili. Weteng din ang ugat ng pagkakatalsik sa Malacanang ni dating Pangulong Estrada. Bunga nito, naghigpit daw sandali sa weteng, pero ilang buwan lang na mayagpag na naman. Sa isang probinsya sa Northern Luzon, may nakapag-tip sa amin tungkol sa weteng. Ito ang aming nasaksihan. Gamit ang hidden camera, pinasok namin ang isang bulahan ng weteng. 3 beses daw sa isang araw ang bulahan dito. Walang day off. Si Mang Jojo, isang kubrador ng weteng sa Pangasinan. Dala ang maliit na listahan at ballpen. Araw-araw siyang umiikot sa kanilang lugar para magpataya. Sa isa pang lugar sa probinsya ng Bulacan, isang kubrador ang naabutan naming nagbibigay ng kanyang mga pataya sa isang kabo. Sa sistema ng weteng, ang kabo ang tila supervisor na nangungulekta ng taya. 14 na taon ng kubrador si Ka Andres. Kung maniniwala ka, noong buwan Abril nagpatama ako 12 beses. Pinakamahina akong patama, 4,000. Sa isang patama ko, akin yung 650. Minsan na raw siyang nahuli ng mga pulis habang naglilista ng mga taya sa kalsada. Yung kubra kong meron 200, mahigit, kinuha. Kinuha yung ballpen ko, kinuha. Lahat ng gamit ko, kinuha. Tapos nakulong kami 5 araw. Ang kabo raw ang ipinapadala ng wetting lord para ayusin ang kaso ng mga nahuhuling kubrador. Kaya paglabas sa kulungan, balik uli sa pagpapataya si Ka Andres. Minsan na rin daw napatigil ang operasyon nila. Pero konting pakiusap lang sa mga may kapangyarihan, balik agad ang weteng. Tumigil kami halos 1 buwan dahil sa kainitan. Bawa, talagang may pitang order ng presidente. Tinitigil naman pagka talagang halos tinuhuli ng lahat ng mga bangka o presidente ng bolahan. Paano mo nakakabalik? Yung medyo malamig na at nagkakaroon na naman ng negosasyon na para mag-umpisa uli kami. Maging sa Kamaynilaan, buhay na buhay pa rin ang sugal na ito. Papunta kami ngayon sa isang lugar dito sa Metro Manila kung saan may nangyayari pa ring bulahan ng weteng. At ito'y patunay na sa kabila ng mga sinasabi ng mga otoridad, talamak pa rin ang iligal na weteng dito sa Metro Manila. Ito si Aling Marcia, kubradora sa barangay niya. Nakulong na rin siya dahil sa weteng. Pero di tulad ni Mang Andres, na isa ring kubrador sa probinsya ng Bulacan, walang wetting lord na sumuporta sa kanya. Na may hinahabol ang pulis. Nadaanan niya kung may dala akong bag na maliit. Biglang inagaw ngayon ng pulis yung bag kong maliit. Binuksan. Nakita niya yung mga ganito at saka yung pera. Kinuha nila yan. Ayon sa aming source na isang wetting lord sa Southern Luzon, umaabot sa ₱1,000,000 ang nakukolekta mula sa kanyang operasyon araw-araw. Tumanggi siyang humarap sa kamera, pero ikinuwento niya sa amin ang takbo ng weteng. Organisado raw ito. May mga kobrador na nangungulekta ng taya. Ibinibigay nila ang mga patayang ito sa isang bisor na tinatawag na kabo. Ang kabo naman ang nagbibigay ng koleksyon sa table manager na siya namang katiwala ng wetting lord. May mga protektor daw sila sa lokal at pambansang pamahalaan. Mula sa ₱1,000,000 nakolekta, 10% o ₱100,000 ang napupunta sa mga protektor sa national level. 7% o ₱70,000 naman sa mayor at mga tauhan nito. 18% o ₱18,000 sa mga kabo at kobrador. 60% o ₱650,000 ang kabig ng wetting lord. Aminado si dating DILG Secretary Joey Lina na madaling lusutan ang batas laban sa weteng. Ang penalty is fine or imprisonment. Wala namang nagpapakulong eh. Karamihan yung fine lang ang ini-impose. Kasi
alternative naman. Nitong Abril lang, naaprubahan na ang batas na nagpapaigting ng kaparusahan laban sa weteng. Ngayon, pag nagsumbong ka, may reward na. Kung dati-rati ilang daang piso lang ay lusot na ang mga nagweweteng, ngayon pinakamababang sentensya na ang 8 taong pagkakakulong sa mga kubrador, 10 taon naman para sa mga kabo, 12 taon para sa mga manager, at 14 na taon para sa mga financier o wetting lord. Mas matindi para sa mga protektor, 16 na taong pagkakabilanggo. Pero ayon na rin kay Divanadera, mas malaki ang kalaban ng gobyerno pagdating sa weteng. Nakabaon na raw kasi ito sa kultura ng mga Pilipino. Pagka ang kapitbahay mo ay nanalo, siyempre magkakaroon ng gitan yan. Lahat po yan, tataya na kahit na yung pambili na ng ulam, tataya pa rin, baka sakali manalo, marami nga sang may bibili. Politika, ekonomiya at kultura. Ito ang mga itinuturong dahilan ng patuloy na pamamayagpag ng weteng. Kailan kaya mahahanap at may papatupad ng maayos ang isang sistemang tutugon at babalanse sa lahat ng ito? Ako si Jun Federacion at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa amin sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagsusuri ng issue at balita, samahan kaming muli sa susunod na Martes. Ako po si Carlo Lorenzo. Ako si Sherry Liao. At ako si Jun Federacion at ito ang Reporter's Notebook.